Isang iskandalo sa paniniktik sa pagitan ng Israel at Estados Unidos. Nagdeklara ang Direktorat ng Intelihensya ng Kagawaran ng Digmaan ng Estados Unidos ng antas ng pulang alerto. Ayon sa kanila, sa mga nakaraang linggo ay tinaasan nila ang antas ng banta ng kontrapaniktik mula sa Israel sa kategoryang kritikal. Iniulat na nagulat ang mga Amerikano nang matuklasan nilang palihim na minamanmanan ng Israel ang matataas na opisyal ng Amerika para makakuha ng impormasyon tungkol sa mga panloob na talakayan at mga pasya ng administrasyon ni Trump hinggil sa mga sigalot sa gitnang silangan. At mas nakakagulat pa ang impormasyong ito matapos ang mga huling pag-amin mismo ni Trump na talaga niyang minura si Benjamin Netanyahu. Tinawag pa siyang siraulo matapos mabigo ang digmaan laban sa Iran. Dapat ding tandaan na biglang sinabi ni Netanyahu na hindi na kailangan ng Israel ang tulong ng Amerika. At ngayon, biglang nagsimulang maglabas ng mga artikulo ang media ng Amerika tungkol sa di umano'y pag-atake ng Israel sa Lebanon gamit ang ipinagbabawal na mga munisyong Phosphorus. Sa madaling salita, marami talagang dapat pag-usapan dito. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Muling umiinit ang iskandalo sa pagitan ng Israel at Estados Unidos. Nagsimula ang lahat ng aminin ni Donald Trump na talaga siyang nagmura laban kay punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu dahil sa kanyang digmaan laban sa Lebanon. At ngayon, naglabas ang NBC News ng impormasyon na may umiinit pang iskandalo sa paniniktik sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa ulat, tumindi ang pag-aalala ng Pentagon sa paniniktik ng Israel sa Estados Unidos, kaya tinaasan nila kamakailan ng antas ng kontra-espionage na banta. Mula pangunahing kaalyado ng Amerika sa gitnang silangan, itinaas ito sa pinakamataas na antas. Nitong mga linggo, naglabas ang Direktorat ng Intelihensya ng US Defense ng bagong pagtatasa sa banta ng kontra-espionage sa gitna ng lumalalang tensyon ng Israel at US ukol sa mga susunod na hakbang sa digmaan laban sa Iran. Naglabas ang Intelligence Department ng isang panloob na mensahe kung saan itinaas sa kritikal ang antas ng banta mula sa Israel. Ayon sa mga opisyal, ginawa ang desisyong ito dahil sa mga pangamba sa Pentagon na nagsasagawa ang Israel ng espesyal na pagsisikap para manmanan ang mga mataas na opisyal ng Amerika. Layunin nitong makuha ang impormasyon ukol sa mga panloob na pag-uusap at desisyon ng administrasyon ni Trump tungkol sa sigalot sa gitnang silangan. Gaya ng inyong naunawaan, hindi inaasahan sa pagitan ng mga magkaalyado ang ganitong uri ng kilos. Ayon sa NBC News, sinimula ng Israel ang pakikinig sa mga pag-uusap ng espesyal na sugo ni Trump at ng pangalawang pinuno ng Pentagon. Ayon sa NBC News, naitala ng intelihensya ng Amerika ang malawakang paniniktik ng Israel sa matataas na opisyal ng Estados Unidos. Pinakinggan ang pag-uusap ng espesyal na sugo ng US na si Stephen Witkoff at pangalawang pinuno ng Pentagon na si Elbridge Colby. At ayon sa ulat ng NBC, ayon sa isa sa kasalukuyang opisyal ng Amerika, sinabi ng intelihensya na ang kakayahan ng Israel sa paniniktik at teknikal na pangangalap ng impormasyon ay nakasaad sa isang 7 pahinang ulat tungkol sa intelihensya. May mga insidente ring binanggit kung saan sinubukan ng Israel maniktik para kumuha ng impormasyon na lalong nagdulot ng pag-aalala sa Estados Unidos. Kapansin-pansin na hindi tumugon ang tanggapan ng direktor ng Pambansang Intelihensya ng US, White House, at pamunuan ng Pentagon sa hiling ng mga mamamahayag na magkomento tungkol sa impormasyong ito. Sa Embahada ng Israel sa Washington, sinabi lang nilang hindi sila nagniniktik. Ayon sa mga opisyal, maganda ang relasyon nila sa mga Amerikano kaya wala silang dahilan para maniktik. Ito ang isinulat ng NBC News tungkol dito. Sipi ito. Karaniwan ang espiya sa pagitan ng magkaalyado at magkalaban, ngunit ayon sa ilang kasalukuyan at dating opisyal ng Amerika, lumabis na sa inaasahan ang mga bagong hakbang ng Israel sa paniniktik. Mas mahigpit ang pagbabantay dahil sa hindi pagkakasundo ni na Pangulong Donald Trump at punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu tungkol sa digmaan kontra Iran at operasyong militar ng Israel sa Lebanon, pati na ang tensyosong tawag noong nakaraang linggo. Pagkatapos ng pag-uusap, inamin ni Trump sa media na tinawag niyang baliw si Netanyahu at dumarami ang tanong kung nagkakaiba na ang layunin ng dalawang bansa sa gitnang silangan. Idadagdag ko rin na mula nang magkatigil putukan noong Abril, sinusubukan ni Trump makamit ang diplomatikong kasunduan sa Iran para matigil ang digmaan.
sinimula ng Israel at Estados Unidos noong Pebrero 28. Malinaw na ipinapakita ng Israel ang duda na susundin ng Iran ang anumang napagkasunduan. Sabi ng mga opisyal ng kanluran, iginigit ni Netanyahu ang muling pambobomba sa Iran at hindi siya sang-ayon kay Trump na nais bawasan ang pag-atake sa Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa mga ulat, kailangang maging maingat na ang mga opisyal ng Amerika kapag nasa Israel o may mga pagkikita. Isa pa itong aksyon ng Israel sa mga opisyal ng Italia kahit saan pa man. Ayon sa mga kasalukuyan at dating diplomat, pati na rin sa mga dating empleyado ng National Security Service, matagal nang may reputasyon ang Israel bilang isang bansang agresibong nag-eespya kahit palaban sa Estados Unidos ng Amerika, ang pinakamalapit nitong kaalyado. Matagal nang ikinababahala ito ng mga empleyado ng National Security at diplomat at maingat na binabantayan ng mga ahente ng intelihensya ng Amerika. At dito, ipapaalala ko na noong dekada 1980 at 80 ang paniniktik ng Israel ay talagang nagdulot ng hidwaan sa relasyon nila sa Washington. At noon, ang analyst ng Navy Intelligence ng US na si Jonathan Pollard ay gumugol ng buong 30 taon sa bilangguan. Matapos malaman na ibinenta niya sa Israel ang mga lubos na lihim na dokumento at ipinasa ang mga sikretong impormasyon. Ngunit ang mga pinakahuling insidente ng hindi pagkakaunawaan ay nagpapakita na ang mga layunin ng digmaan ni Trump at Netanyahu ay nagsimulang magkaiba ng husto. Начали очень сильно отличаться. Hiniling ni Trump kay Netanyahu na tapusin ang digmaan kontra Hezbollah habang pinapaingay ng Amerikano media ang bagong istorya. Ibig sabihin na yon, isinulat ng New York Times na di umano'y sistematikong gumagamit ang hukbong Israeli ng puting posporo sa pambobomba ng mga lungsod sa Lebanon na labag sa mga batas ng digmaan. Ayon sa ulat, di umano'y ginamit ang mga Amerikanong bala ng artilyera na may puting posporo sa pagsalakay sa kuta ng Bafor, pati na rin sa Nabatia, Tyre, Klaya, Hiam at Yamor. At dito, nais ko ring banggitin na ayon sa Geneva Convention, pinapayagan lamang ang paggamit ng puting posporo para sa paggawa ng usok o pag-iilaw, ngunit ipinagbabawal itong gamitin laban sa mga tao at mga estruktura sa mga lugar na tinitirhan ng mga sibilyan. Sinabi ng mga autoridad ng Israel na hindi sila gumagamit ng puting posporo sa kanilang operasyon. Ngunit nakakaintriga na sa gitna ng mga eskandalo, ang pagpapalaganap ng ganitong impormasyon ay maaaring maging isa pang dahilan upang dagdagan ang presyon sa Israel para mapilit itong tapusin ang digmaan sa Lebanon. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.